Magandang araw, Pilipinas! Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa larangan ng depensa at sa patuloy na pananakot ng mga banyagang barko sa ating mga karagatan, dumarami ang mga tanong na noon ay tila katang-isip lang. Isa na rito, pwede ba tayong magkaroon ng stealth fighter jets? Isang tanong na dati maaaring pagtawanan, pero ngayon ay dapat nang harapin ng may seryosong pagninilay. Ang stealth fighter jet ay itinuturing na isa sa pinakamataas na antas ng makabagong teknolohiya militar. Ito ay disenyo upang makaiwas sa radar, kayang mag-operate sa maselang misyon, at may kakayahang magsagawa ng atake bago pa man ito mapansin ng kalaban. Kanina, sabay na lumipad sa himpapawid ang FA-50 ng Philippine Air Force at F-16 ng Estados Unidos sa pagbubukas sa Clark Air Base. The primary role our F-16s will be conducting here is we're going to be integrating with the FA-50s here, doing a variety of mission sets, mostly focused on air-to-air basic training, including dogfighting as well as tactical intercepts of how to safely and efficiently go out and intercept aircraft. We will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter. Nasa 729th personnel at iba't ibang uri ng assets mula sa Philippine Air Force ang lalahok sa pagsasanay gaya ng FA-50, A-29B Super Tucano, S-76A at S-70I Black Hawk helicopters. Mula naman sa United States Pacific Air Force, kabuuang 250 personnel at 12 F-16 fighter jet. Sa panahon ngayon kung saan ang mga labanan ay hindi na laging harapan, kundi intelligence-based at high-tech, ang pagkakaroon ng ganitong kagamitan ay isang malaking strategic advantage. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga sumusubaybay sa geopolitika, ang nagtatanong kung panahon na ba para sa Pilipinas na magkaroon ng sarili nating stealth fighters. Ngunit gaya ng marami nating pangarap para sa bayan, laging may kasunod na tanong, kaya ba natin? Kung pag-uusapan ng gastos, malinaw na napakalaki ng hamon. Ang isang unit ng F-35 Lightning II, isa sa pinaka-advanced na stealth jet sa mundo, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 80 hanggang 100 milyong dolyar kada piraso. At hindi pa rito kasama ang logistics support, maintenance infrastructure, armas at training ng tauhan. Kung isasalin natin ito sa piso, halos 5 bilyon bawat isa, halagang sapat na upang magpatayo ng daan-daang silid-aralan o ospital sa kanayunan. Bukod sa gastos, handa ba ang ating infrastruktura at teknikal na kapasidad? Ang mga stealth fighter ay nangangailangan ng espesyal na mga pasilidad mula sa secure hangars, advanced radar and communications systems, hanggang sa mga teknisyeng may sapat na kaalaman sa aircraft maintenance sa ganitong antas. Sa ngayon, ang ating Air Force ay unti-unti pa lamang bumabangon mula sa dekadang kakulangan sa kagamitan, training at modernisasyon. Kung isasabay natin ang pagpili at pagbili ng mga stealth fighter sa kasalukuyang sistema, malamang hindi natin agad ito mapapakinabangan. Ngunit hindi nangangahulugan na dapat tayong tumigil sa pangarap. Dahil kung seryoso tayo sa pagtatanggol ng ating himpapawid at karagatang sakop, hindi natin maaaring palaging idaan sa diplomasya lamang ang ating paninindigan. Kailangan nating pairalin ang mas malawak at matagalang pananaw na balang araw dapat ay maging kapantay natin ang mga bansang may kakayahang protektahan ang kanilang sarili sa ere man o sa lupa. Maaaring hindi pa natin kaya ngayon, ngunit kung sisimulan natin ang maayos at tuloy-tuloy na paglalatag ng pundasyon, darating ang panahon na ang tanong na pwede ba tayong magkaroon ng stealth fighter ay magiging kailan natin ito ilulunsad. Para mangyari ito, kailangang magsimula tayo sa 3 mahahalagang hakbang. Una, ang tuloy-tuloy at tapat na pagpupondo sa AFP Modernization Program. Dapat hindi ito ginagamit sa politika, hindi pinapabayaan o isinasantabi. Ang modernisasyon ng ating militar ay hindi dapat nakadepende sa takbo ng administrasyon. Ito'y dapat na nakaugat sa isang pambansang layunin, ang protektahan ang kasarinlan at seguridad ng bawat Pilipino. Kung may maayos tayong plano at disiplina sa pagpapatupad nito, darating ang panahon na unti-unti nating maabot ang mga makabagong teknolohiyang dating inaakalang imposible. Pangalawa,
internasyonal na kooperasyon at teknolohiya transfer. Sa halip na agad bumili ng mga mamahaling fighter jets, maaari tayong pumasok sa mga kasunduan sa mga bansang may advanced na teknolohiya gaya ng US, Japan, South Korea o kahit mga European partners. Sa pamamagitan ng joint training, access sa simulators at gradual capability building, maaari nating itaas ang antas ng ating kasundaluhan nang hindi agad gumagastos ng napakalaki. Pangatlo, pampulitikang paninindigan at pagpapaliwanag sa taumbayan. Mahalaga ang suporta ng publiko sa mga ganitong proyekto. Kailangang maunawaan ng bawat Pilipino na ang depensa ay hindi lang tungkol sa armas, kundi sa seguridad ng ating kabuhayan, likas na yaman at kinabukasan. Kapag pinabayaan nating maging marupok ang ating depensang sistema, binibigyan natin ng pagkakataon ang sinuman na abusuhin ang ating karapatan. Ngunit kung malinaw sa publiko na ang layunin ng modernisasyon ay upang protektahan at hindi upang makidigma, mas magiging malawak ang suporta rito. Tama, hindi tayo Amerika, China o Russia. Hindi natin kailangan makipagpaligsahan sa bilang ng mga stealth jet. Pero dapat nating tiyakin na kung may panganib man sa ating himpapawid, hindi ito basta-basta makakapasok ng hindi natin alam. Dapat may kakayahan tayong sumilip, magbantay, at kung kinakailangan, lumaban. Sa ngayon, maaaring tila isang pangarap ang pagkakaroon ng stealth fighters. Ngunit ang lahat ng pangarap na seryosong pinaghahandaan ay posibleng matupad. Huwag nating hintayin ang araw na kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili at wala tayong kakayahan. Huwag tayong umasa sa iba para sa ating sariling seguridad. Tulad ng karangalan, ang kalayaan ay dapat ginugugulan ng panahon, ng pondo at ng paninindigan. Kaya sa tanong na, pwede ba tayong magkaroon ng stealth fighter? Ang sagot, oo, kung gugustuhin natin. Oo, kung pagtutulungan natin. At oo, kung hindi natin kailanman susukuan ang pangarap ng isang bansang tunay na malaya at kayang ipagtanggol ang sarili. Ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang bunga ng diplomasya, kundi ng kahandaang manindigan kung kinakailangan. At kung gusto nating hindi lamang maging tagapanood ng kasaysayan kundi aktibong kalahok, kailangan na nating simulan ang paglalakbay papunta sa mas matatag, mas makabago at mas mapagmatyag na Pilipinas. Ngayong araw, opisyal nang binuksan ang Cove Thunder Exercise 25-1 dito sa Clark Air Base sa Pampanga. Pinangunahan ito ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng International Observer Program kung saan ilan sa mga kaalyadong bansa ang sasama, gaya ng Royal Malaysian Air Force, Royal Thai Air Force, Royal Australian Air Force, Japan Air Self-Defense Force at Indonesian Air Force. Their presence is a reminder that security is not the concern of one, but the responsibility of many. Further down the road, we look forward to the seamless transition to exercise Balikatan, which will continue to push the boundaries of our interoperability with other allied forces. Layunin ng pagsasanay ngayong taon ay paunlarin ang kakayahan sa asymmetric warfare, pahusayin ang conventional capabilities upang matiyak ang kahusayan sa mga operasyon sa himpapawid. Mapataas ang operational readiness at mission effectiveness ng hukbong himpapawid. We're counting on each of you to integrate new technologies, test innovative tactics, and further strengthen our ability to operate together as part of a joint and coalition force. The lessons learned here will help shape our future operations and enhance our ability to respond to any crisis, natural disaster, or security challenges that may arise. Throughout the exercise, we will engage in a range of high-value activities aimed at improving our joint operational effectiveness. This includes developing warfare capabilities for force projection, area denial, enhancing joint archipelagic defense strategies, and sharpening our edge in electronic warfare, electronic intelligence, and mission planning. Kabilang sa pagsasanay ay ang combined air and ground exercises. Ito yung F-16 ng Estados Unidos na gagamitin sa Cove Thunder exercise ngayong taon. Mas advanced ang kakayahan niyan kumpara dito sa FA-50 na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Isa sa balak bilhin ngayon ng sandataang lakas itong F-16 at na balak idagdag sa asset ng Philippine Air Force.